mamamayan. Ano ulit? Mabuting mamamayan. Okay, so ito ay ang row 1, row 2, row 3 at row 4. Sa bawat grupo ay pipili ako ng bata na aking patatanungin. Simple lang naman ang tanong. Tukuyin kung ang larawan ay tama o mali. Tama. Tama? Mayroon na bang larawan dyan? Ha? Tukuyin ninyo kung ang larawan ay tama o mali. Ang mga larawan po, class, ay tungkol sa halimbawa ng mabuting mamamayan o kaya ay halimbawa ng hindi mabuting gawain. So, ang pipiliin ninyo, pipindutin ninyo ang tama kung ito ay halimbawa ng mabuting mamamayan o kaya naman, pipindutin ninyo ang mali kung ito ay hindi halimbawa ng magiging mabuting mamamayan. So, for nakikita at naririnig ko kayo. Okay, number 1. Ang grupo na may disiplina ang una ko tatawagin. Okay, Amara, come here. Okay, tingnan natin kung sino ang mga grupo na sadyang maiingay. Okay, manood ng mabuti at tingnan kung tama ba ang sagot ni Amara. Okay, pindutin mo. Iyan ba ay tama o mali? Okay, ang pinindot ni Amara ay mali at ang kanyang sagot ay tama dahil ang larawan ay nag-aaway ba? Oo. At ang nag-aaway ba ay isang halimbawa ng mabuting mamamayan? Okay, sunod.
Group 2. Ang Diyos. Magaling. Sino yon? Sino ang nagsabi na ang Diyos? Si? Okay, magaling. Tamang sagot. Bibigyan ko ng star ang makakasagot ng tama sa aking mga tanong. Okay. So, ang sinisimba ay ang Diyos. Ibig sabihin, kapag pala tayo ay nagsisimba sa Diyos, nananampalataya tayo sa Diyos. Ano ba ang nananampalataya? Group 4, tayo ay may tiwala sa Diyos sa may kapal. At kapag tayo ay laging nagsisimba, o kaya ay gumagawa ng mga gawaing pangrelihiyon, tumitibay ang ating pananampalataya sa Diyos. Magaling. Very good. Okay, basahin mo, Abraham. Okay, bago muna ang lahat, sige, maupo ka muna muli, Abraham. Bago natin iyan at tuluyang talakayin, mayroon muna akong ipapagawa sa inyo. Okay. So ngayon, mayroon akong larawan na ipapakita sa inyo. Ang gagawin ninyo, kapag ang larawan ay nagpapakita ng paglahok sa isang relihiyon o kaya kapag ang larawan ay nagpapakita ng pakikipag-ugnayan sa relihiyon, ang gagawin ninyo ay ganito. Ang inyong kamay ay igagalaw na parang pakpak ng ibon. Ang braso ninyo, ganito. Tatlong beses ha. 1, 2, 3, tapos
Wala. Mayroong paniniwalang Islam o kaya isang Muslim. Mayroon ding Kristiyano. Okay. So, ano-ano man ang ating paniniwala? Group 1, kailangan ba nating igalang ang mga Muslim? Oo. Group 2, kailangan bang igalang ng mga Muslim ang mga Katoliko? Ang mga Kristiyano? Okay, group 3. Tandaan, ano-ano man ang ating paniniwala ay igalang natin ang isa't isa. Pagkat tayo ay mayroong iba-ibang paniniwala at kultura. Okay, sa ikatlong picture na ibibigay ko, uulitin ko ang direksyon. Ganito ang gagawin kapag ito ay gawaing pangrelihiyon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kapag mali, huwag gumalaw. Okay, kapag tama, ano ang gagawin? 1, 2, 3. Okay, tingnan ninyo ang larawan. Mali! Mali! Wala na Ano ang dapat gawin kapag mali? Sumigaw ba? Ano ang sabi ko kanina? O ano ang ginawa ninyo? Gumalaw kayo. Ano ba ang gagawin kapag kapag mali? Huwag gumalaw na parang bato. Bakit nagsisigaw kayo? Hindi nyo alam kung paano gawin ang laro. Kailangan matuto kayong sumunod ng direksyon dahil ang pagsunod sa direksyon ay isang pagpapakita ng disiplina sa sarili. Okay. Okay, ang grupo na nakakuha kaagad na medyo marami ang pumalakpak ay ang group 3. Okay, plus 1 ulit ang group 3. Okay, sunod na larawan. Okay, ang nakasagot ng maraming tamang sagot ay ang group 3 uli. Okay, palakpakan natin ang group 3. Okay, so tahimik. Madali lang ang laro at alam ninyo, karamihan sa inyo ay alam ninyo ang tamang sagot. Ang problema lamang ay hindi kayo marunong sumunod sa tamang direksyon. Tandaan, kahit gaano pa katama ang sagot mo, kung hindi ka marunong sumunod sa direksyon, Abraham, mali pa rin ang magiging sagot mo. Kasi ang paraan mo ng pagsagot ay hindi naaayon sa direksyon na ibinigay sa iyo. Okay, basahin mo, Abraham. Ang mga pakikibahagi sa mga gawain Okay, so sa sinabi ko na kanina, ang mga pakikibahagi sa mga gawain pangrelihiyon ay pagpapakita ng pananampalataya at paggalang sa komunidad. At ito, ang layunin din nito ay ang magpasalamat sa Diyos. So ano-ano ba ang mga gawaing pangrelihiyon? Nakinig ng mabuti. Group 1. So ang mga gawaing pangrelihiyon ay mayroong pagsamba o pagsimba. Ito ay ang ating ginagawa kapag Sabado ng Linggo.
Rambo, simulan niyo na ang pag-share ng inyong sagot. Ay, ano ang napili ninyo pala? Basahin niyo. Pagdarasal kasama ang pamilya. Okay, share ninyo kung ano ang inyong naranasan sa pagdarasal kasama ang pamilya. Ang naranasan ko din sa pamilya ay happy. Okay, masaya. Sunod. Ano ang naranasan ninyo sa pagdarasal kasama ang pamilya ninyo? Masaya ba? Malungkot? Ano ba? Masaya lang? Okay, umupo na. Okay, narito ang start. Quiet na kaagad. Okay, babawiin natin ito kapag nag-iingay kayo ha. Okay, group 4. Sige, tingnan natin kung sino sa group 4 ang maingay. Tapos, babawiin natin ang kanilang flower bash. Sa huli ng klase, tingnan natin kung kaninong batch o kaninong grupo ang may maraming batch na matitira. Sunod naman ay ang group 1. Okay. Ipakita ninyo sa amin ang inyong ipinuhin. So, okay, group 1. Ito kayo lahat. Okay. So, ang inuhit ng group 1 ay simple. Okay, ulitin ninyo. Simple. Okay. Kapag maingay ang inyong grupo, basahin ko ito ha. Okay, last group na present ay ang group 2. Halina kayo, group 2. Palakpakan natin ang group 1. Okay, kami. Okay, ang group 2 ay mag-represent sila sa island na drama. O Andrew, ibigay mo sa akin ang flower batch mo. Akin na. Kanino pa? Sino pa ang maingay? Okay. So, group 1, upo na lahat. Bilisan. Okay, so ang group 2 ay mag-drama. Ang kanilang sitwasyon ay niyaya ka ng iyong ina na sumama sa simbahan. Okay, ready? Camera, action! Jadi sa pilihan, Sige na, bibilang ako ng... Sige na.
Ingat kang Janet. Ay, ingat kang Janet. Ma'am, isuwapin mo ito natin. Okay, sige, sit down, group 2. So, take na. Palakpakan natin ang group 2. Kung maintindihan ninyo kung anong ginawa ng group 2, hindi, kasi sila lang ang nakakarinig sa kanilang boses. Ang sitwasyon nila ay isang ina na iyaya ang kanyang anak na sumama sa simbahan. Hindi ninyo sila marinig kasi ang hina ng kanilang boses. Ngayon, mayroon kayong flower batch at isang star. Pero kapag kayo ay nag-iingay, kagaya ng green team, kukunin ko rin ang inyong mga badge. Okay, so ngayon tayo ay dadako sa ating evaluation. So mayroon ako dito written sheets na inyong sasagutan. Ang gagawin ninyo, okay, handa na bang makinig ang lahat? Parang hindi pa handa ang group 1. Handa na ba lahat? Ready na? Ready na? Okay, sige. Kumuha ng lapis o kaya ay ballpen. Sige, bumalik na kayong lahat sa dati ninyong upuan. Pero huwag tanggalin ang inyong mga flower batch kasi kukunin ko pa rin yan kapag nag-iingay kayo. Balik lahat sa upuan sa bilang na 10. Ang nahuli kong hindi pa nakaupo sa kanyang upuan ay kukunan ko ng flower batch. Isa, 10 lang ha. Ang start, hawakan ng leader. Balik na sa inyong upuan. Isa, dalawa, tatlo. May ballpen na ba lahat? Apat, 5, 6, 7, 8. Kapag may nakita pa rin ako na kayo, kukunin ko ang flower badge. 10. Okay, so ang gagawin nyo, isusulat ninyo ang titik ng tamang sagot. So dito sa papel, mayroong 1 hanggang 5 na sasagutan. Ang gagawin nyo, bibilugan ang titik ng tamang sagot. Okay. Sige, simulan ka agad na sagutan. Bilugan ang titik ng tamang sagot. One hanggang 5. Pwedeng lapis, pwedeng ballpen ang gamitin. Oo. Isulat ang pangalan ha. Pwedeng pangalan lang sulatan ninyo. Tapos grade. Okay, so bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutin iyan. Pagkatapos ng 5
Dato sa kagabi eh. Dato ko sa adlaw mida ng Okay, hapon. group 3, kailangan nating makipag-ugnayan sa mga gawaing pangrelihiyon para maipakita ang